nagkaroon ng medical malpractice. Hingan ng danos yung doktor doon sa mga ginastos niya nung nagpagamot siyang maghahabol siya ng danos o plano niyang kasuhan, civil case or criminal case. Kailangan niyang ipunin yung mga medical records, lab results, yung expert testimony ng doktor na humawak sa kanya. Sinubukan daw ni Rosalie na ilapit ang kanyang kaso sa mga otoridad. Lumapit ako sa public attorney, pero sabi po nila sa akin, sa laki daw po ng Bill Hospital, hindi daw po ako pwede gumamit ng PAW. Ito ay dahil sa bago ka bigyan ng service ng PAW, legal na servisyo na libre, dapat pumasa ka dun sa mga criteria. Kabilang na dito yung tinatawag na indigency test. Malamang kung ikaw ay naka-afford na magpa-plastic surgery, malamang yan, mas mataas sa 24,000 kada buwan yung sweldo mo. So, marami din yan yung ginawang basihan ng Public Attorney's Office para hindi siya mag-qualify sa indigency. Pinuntahan ng aming team ang aesthetic clinic kung saan ginawa ang nagka-problemang rhinoplasty procedure ni Rosalie para kapanayamin ang doktor. Pero sarado na ito. Ayon sa ilang nakapanayam ng aming team, nangupahan lang ito sa gusali at matagal na raw itong nakaalis. Nag-end of contract sa May 31 pa this year. Wala na kami information kung saan sila ngayon. Nakakuha ang aming team ng email address. Sumagot siya sa aming mensahe. Pagkaman tumangging magbigay ng interview sa harap ng kamera. I have been performing surgeries for the past 2 decades and been in practice for cosmetic surgery for 7 years. As a board-certified cosmetic surgeon by the Philippine Academy of Aesthetic Surgery, I have performed dozens of similar procedures, none of which ended up in any complications. Iginiit niyang ang nangyari raw kay Rosalie, hindi dahil sa palpak niyang pagkakagawa sa ilong nito. The complications suffered by the patient were caused by pre-existing conditions which were not disclosed to me prior to surgery. While I maintain that I did not commit professional neglect or medical malpractice, I still paid a significant amount of financial assistance. I am, however, willing and ready to face her in a legal proceeding should she wish to sue. Clear naman lahat. Binigay ko sa kanya yung bago kong operahan. Lahat ng laboratory test, pwede naman po siyang kumontak na o tutulungan kita sa mga gastusin mo. Wala po eh. Wala pong operation gano'n. Siguro may mga underlying conditions doon sa kaso ni Rosalie kung kaya't nagkaroon ng ganong komplikasyon. Kung makikita natin, naging necrotic ang kanyang ilong, ibig sabihin nabulok. Baka may kanyang nagamot. Yung sa gallbladder, pag daw po kasi nagka-sepsis, talaga daw po nagkaka-infection yung gallbladder. Pero after naman po nun, gumagaling din. Kailangan natin mag-dig deeper noon. Baka meron siya systemic illness. Ibig sabihin, buong katawan niya involved pala. At yung kamay niya ay apektado. Kung ito man ay dulot ng infection, sa tingin ko wala itong kinalaman doon sa ilong. No? Nitong mga nakaraang taon, mas lalong dumami ang mga Pilipinong nagparetoke ng ilong. Sa census ng ating medical tourism ay isa sa mga tinatangkilik ng ating mga pasyente. Importante kasi yung psychological screening, lalong-lalo na kung gusto mo magparetoke. Dahil gusto rin natin makita, una, kung psychologically fit ba tayo na mag-undergo ng mga ganitong procedure. Huwag kayong matakot as long as talagang competent ang iyong surgeon, yung kanyang doktor, lisensyado siya. Lisensyado yung kanyang klinika, nasa ospital siya, sigurado ko na you will be in safe hands. Ang laki talaga ng pagsisisi, yung pagpaparay ng plastic ko. Hindi ko kaya na ganito yung nangyayari sa akin. Akalain ko na madadagdagan yung ganda ko, pero ito nangyari sa mukha ko. Ilong ko, umamit na ako, tumanda sa sobrang stress. Sa nangyari kay Rosalie, hindi lang pala itsura ng kanyang ilong ang nakasalalay. Pagkat na ako, seryoso na naman nakapawag ko ngayon. Pati ang kanyang buhay na miligro. Ano ang kwento o mainit na issue sa inyong bayan o probinsya na nangangailangan ng agarang atensyon? I-message lang po ang aming Facebook fanpage at IKMJS natin yan. May ilang buwan na rin Labo, 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 labo.
ospital. Pero nitong linggo lang, sumabog na ito ng gusto. Ang tanong ngayon, paano na lang ang Pasko ng mga kababayan natin negrense? Ito sa bulkan sa mukha. Dali mo! Oras at kapalaran ang kalaban. Lumikas ang pamilya ng magsasakang si Sam. Ang boroko ng bulkan. Wala na matigas dito ngayon, sir. Hindi katulad dati na mga tao dito